Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Wala nang masasakit pa sa isang magulang na maglibing ng sarili nilang anak. Lalong-lalo na kung ang sanhi nito ay dahil din sa isang taong minahal at niyakap nila sa pamilya. Sa kasong ito, ating tatalakayin ang masalimuot na pinagdaanan ng pamilya Gutierrez nang pumanaw ang pinakamamahal nilang bunso dahil sa isang trahedyang kailanman ay hindi nila inaasahan. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Catalina Gutierrez sa kamay ng isang kaibigan na nagkaroon ng obsesyon sa kanya. Ipinanganak si Catalina Gutierrez sa Cordoba, Argentina. Lumaki siya sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Ang kanyang ama at ina ay sina Marcelo at Eleanor Gutierrez. Mayroon din siyang nakatatandang kapatid na si Lucia na 4 na taon ang tanda sa kanya. Ang kanyang ama na si Marcelo Gutierrez ay isang sikat na arkitekto sa kanilang probinsya. Pinamunuan nito ang maraming proyekto sa kanilang lugar na talaga namang nakatulong sa pag-unlad ng kanilang probinsya. Habang lumalaki, naging sobrang close ng magkapatid sa isa't isa. Palagi silang magkasama at madalas ay napapagkamalan pang ang kambal. Dahil may kaya ang pamilya, nakapag-aral si Catalina sa isang private Catholic school sa kanilang lugar. Habang nag-aaral, nagkaroon ng maraming kaibigan ang dalaga. Very outgoing ito, well-mannered, kaya madaming nais makipagkaibigan sa kanya. Nang makatapos ng high school, sinundan ni Catalina ang yapak ng kanyang ama. Marami silang pagkakahalin tulad na dalawa. Mahilig sila sa mga outdoor activities at parehas ang taste nila sa musika. Idol na idol ng dalaga ang kanyang ama at balang araw ay nais niyang maging kasing successful ni Marcelo. Para mas makafocus sa kanyang pag-aaral, nag-apply si Catalina sa Faculty of Architecture of Urbanism sa National University of Cordoba. Bukod sa pag-aaral, may passion din si Catalina sa pagta-travel at photography. Ibinahagi naman niya ang kanyang mga achievements, travel, food, and fashion content sa kanyang social media. Dahil sa mga contents niyang ito, nagkaroon siya ng maraming followers sa kanyang social media account. Nang tumuntong ng 21, nakatira pa rin si Catalina sa puder ng kanyang mga magulang. Lumaki itong magalang, matalino at very talented. Para sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, malayo ang mararating ni Catalina sa buhay. Masayang-masaya naman ang kanyang mga magulang dahil sa tuwing titingnan nila ang kanilang mga anak, ay alam nila na tama ang pagpapalaki nila sa kanilang dalawang dalaga. Dahil parehas halos sila ng katangian ng kanyang ama, madalas ay nag-out of town silang pamilya. Mayroon silang isang bahay bakasyunan 200 miles ang layo sa bahay nila sa syudad at madalas ay naroroon sila tuwing bakasyon. Kahit na mga ganap na dalaga na sina Catalina at ang kanyang ate na si Lucia, palagi pa rin silang ginagabayan at pinapaalalahanan ng kanilang mga magulang. Dahil medyo sikat nga ang bunsong anak sa social media, palaging nakasubaybay si Eleonora sa bawat appointment at galaw ng kanyang bunso. Kahit na 21 anyos na ng puntong ito si Catalina ay required pa rin itong magpaalam kung gigimik ito o lalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi para paghigpitan ito, ngunit nais lamang ng kanyang mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak. Dahil napakaraming ang nangyayaring insidente araw-araw, hindi rin nila ito pinapayagang mag-taxi o gumamit ng kahit na anong mga transportation app. Sa halip, pinag-aral nila itong mag-drive at sa tuwing aalis ito ay pinapadala ni Eleonora ang kanyang sasakyan nang sa ganon ay makauwi ito ng bahay kailan man ito gustuhin. July 17, 2024, nagpaalam si Catalina na makikipagkita sa kanyang mga kaibigan upang mag-bowling night sa isang shopping mall. Na mga puntong ito, nobyo na ni Catalina ang lalaking nagngangalang Ezekiel, nakaklase niya rin sa kolehiyo. Katulad ng mga normal na araw, hiniram ni Catalina ang sasakyan ng kanyang ina. Nang araw na iyon, umalis si Catalina ng bahay bandang 9:00 ng gabi. Sa halip na dumiretso ng mall kung saan sila magkikitang magkakaibigan,
Nagdesisyon si Catalina na sunduin ang kaibigang si Nestor dahil malapit lamang naman ang bahay nito sa kanilang bahay. Si Nestor na mga puntong iyon ay 21 years old na rin at nagmula naman sa Bellarucci. Lumaki ito kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather. Hindi katulad ng kanyang mga kaklase, may pagka-reserve itong si Nestor. Nang tumuntong ito ng kolehiyo, nagdesisyon itong lumayo sa puder ng kanyang ina at nag-enroll sa school na halos 1,000 miles ang layo sa kanilang bahay. Umupa ito ng isang maliit na apartment nang sa ganon ay mapalapit siya sa kanilang university. Nagkakilala naman sila ni Catalina sa architecture faculty sa universidad. Ilang semesters na advance si Catalina kay Nestor pero may mga ilang subjects na magkasama silang dalawang magkaibigan. Magaan ang loob ni Catalina kay Nestor kaya't simula nga noon ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Kata at Nuni ang tawagan ng dalawa bilang endearment. Walang namagita na kahit na anong romantic relationship sa dalawa. Itinuring ni Catalina si Nestor na parang isang kapatid. Malimit din itong nasa kanilang bahay, kilala rin ito ng kanyang mga magulang, kaya't naging sobrang komportable ni Nestor hindi lamang sa kanya pati na rin sa kanilang buong pamilya. Maging mga alagang hayop ni Catalina ay palagay na rin ang loob kay Nestor dahil palagi nga itong nasa kanilang bahay. Nakarating si Catalina sa parking lot ng apartment. Ngunit napansin niya na wala pa doon ang kaibigan. Tinext niya ito at sumugot naman si Nestor na pinapapasok siya ng apartment. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakita pang buhay si Catalina. Bago ang pangyayaring ito, nakapag-post pa nga ang dalaga ng huling post niya sa social media. Isa itong imbitasyon sa isang popular na party na tinawag na Brush na magaganap sa Cordoba ng susunod na linggo. May caption ang post na ito na "See you on Friday." Ngunit matapos ang post na ito ay wala nang nakaalam kung nasaan ang dalaga. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi na nakarating pa sa usapan nilang magkakaibigan ang dalaga. Hindi na rin makontak ang telepono nito. Ilang beses siyang tinawagan ng nobyong si Ezekiel, ngunit hindi na niya makontak ang nobya. Nang hindi na talaga nila makontak ang dalaga, nagdesisyon ang magkakaibigan na kontakin na rin ang pamilya ni Catalina. Nang mga oras na iyon ay halos kakauwi pa lamang ng bahay ni Marcelo. Pagpasok pa lamang niya ng pinto ay sinabi kaagad ni Eleanor na hindi nga sumasagot sa tawag at text si Catalina. Parang nanlamig ang kamay ng mag-asawa dahil pakiramdam nila ay may nangyaring masama sa kanilang anak. Dito na kinontak ni Eleanor ang kaibigan ng anak na si Nestor. Sumagot naman si Nestor at sinabing hindi niya nakita si Catalina ng araw na iyon. Dito na nagdesisyon ang mag-asawa na lumabas ng bahay upang hanapin ang anak. Sumama din si Nestor sa paghahanap kay Catalina. Nang sumapit ang alas 12 ng madaling araw, naalala ni Lucia na mayroong tracking application na naka-install sa cellphone ng kanyang kapatid. Tiningnan nila mula sa tracking application ang huling lokasyon ni Catalina. Dito nila nakita na hindi pa pala masyadong nakakalayo ang dalaga sa kanilang lugar. Hindi na talaga mapalagay ang pamilya ng dalaga, kaya't kinontak na rin nila ang mga pulis upang ipagbigay alam na nawawala nga si Catalina. Matapos ang 30 minutos, natunto ng mga pulis sa isang bakanting lote ang sasakyang dala ni Catalina. Kalahati ng sasakyan ay sunog na at sa loob ng sasakyan ay natagpuan ng mga pulis ang wala ng buhay na katawan ng dalaga. Wala itong mga sugat sa katawan. Naroroon pa rin sa loob ng sasakyan ang mga gamit ng dalaga, kaya't ni-rule out ng mga pulis na maaring hindi pagnanakaw ang pakay ng mga sospek kay Catalina. Naging palaisipan para sa mga pulis ang kinalalagyan ng katawan ng dalaga. Si Catalina ang nagdadrive ng sasakyan ng gabing iyon, ngunit natagpuan ang katawan nito sa backseat. Nakarating naman ang masamang balitang ito sa mga magulang ni Catalina. Halos mahimatay ang mag-asawa habang nakikinig sa sinasabi ng mga pulis. Wala nang masasakit pa sa isipin na hindi na nila makakasama pa ang kanilang bunso. Bukod sa mga magulang ni Catalina, dumating din sa istasyon ng pulis sina Ezekiel at Nestor upang magpaabot ng suporta sa pamilya ng dalaga. Base naman sa mga kapitbahay ng mga Rodriguez, may isang sasakyan di umano na paikot-ikot sa bahay ng pamilya. May laman ang sasakyang ito na 3 lalaki.
Base sa tracking application, na-identify ng mga pulis na si Nestor at ilan pang mga kaklase ang mga huling tao na nakakitang buhay kay Catalina. Nakumpirma din ng mga pulis base sa phone data ng telepono ng dalaga na ang mga ito ang kasama ni Catalina nang malagutan ito ng hininga. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nakumpirma ng mga pulis ang pagkakasunod-sunod na pangyayari ng araw na mawala si Catalina. Nagpunta ang dalaga sa bahay ni Nestor upang sunduin ito. Pumasok ito sa bahay ni Nestor dahil na rin sa paanyaya ng binata. Nang makapasok ito sa loob ng bahay, kinumbinsi siya ni Nestor na ikansela na ang kanilang lakad. Hindi naman pumayag si Catalina dahil naghihintay na nga ang kanyang nobyo at iba pang mga kaibigan. Hindi ito nagustuhan ni Nestor na pati si Ezekiel na nobyo ni Catalina ay dadalo sa kanilang pagkikita. Dito na ipinahayag ni Nestor ang totoong nararamdaman niya para sa kaibigan. Ngunit binaliwala iyon ng dalaga. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Catalina sa kanyang nararamdaman, nagdilim ang paningin ni Nestor at dito na nga nangyari ang pamamaslang. Matagal na pala itong may gusto sa dalaga. Hindi lamang ito makapagsabi dahil ayaw nitong masira ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa doon, hindi niya alam na meron na rin pala itong nobyo. Dahil sa matinding selos, may kung anong sumapi kay Nestor kaya't napatay niya ang matalik na kaibigan. Base sa preliminary forensic report, pananakalang ikinamatay ni Catalina. Nang makumpirmang hindi na humihinga ang dalaga, binitbit ni Nestor ang katawan ni Catalina at isinakay sa sasakyan. Nagdrive ito sa southern part of Cordoba at saka doon iniwan ang sasakyan at katawan ng kaibigan. Sinubukan din itong sunugin ang sasakyan. Halos kalahati din ng katawan ng dalaga ay nasunog. Ang mga detalyeng ito ay nagmula din sa bibig ni Nestor. Isa siya sa mga inimbestigahan ng mga pulis at nang makorner siya ay hindi na rin naman siya nakatanggi. Dahil sa kompesyon ng binata, si Nestor ay nakasuhan ng homicide with further pending investigation. Mabilis din kumalat ang balitang ito sa Cordoba. Hindi matanggap ng pamilya ni Catalina na si Nestor ang kumitil sa buhay ng napakaganda nilang anak. Ang taong palagi nilang kasama, ang taong akala nila ay maaari nilang pagkatiwalaan at siyang unang magtatanggol sa dalaga. Ang taong kasalo nila sa hapag. Ang pinakamasakit pa dito, si Nestor din ang unang taong yumakap kay Eleanor nang pumutok nga ang balita na nawawala si Catalina. Maging noong nakumpirma na ng mga pulis na pumanaw na nga ang dalaga. Ang kanyang rason sa pagpatay sa dalaga, dahil minahal niya si Catalina. Hinalughog din ng mga pulis ang apartment ni Nestor at doon ay nakakalap sila ng sapat na ebidensya na magdidiin sa binata. Nakuha nila doon ang singsing ng dalaga, ilang mga hibla ng buhok, basang damit na nasa washing machine pa. Ito marahil ang mga damit na suot ni Nestor nang paslangin niya si Catalina. Kahit na umamin na si Nestor at meron na ring silang sapat na ebidensya laban dito, hindi pa rin ma-rule out ng mga pulis na si Nestor lamang ang suspect sa krimen. Binalikan nila ang tip ng mga kapitbahay patungkol sa isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng pamilya. Masusi din nilang ni-review lahat ng mga conversation sa pagitan ni Catalina at Nestor. Base sa conversation history, walang romantic relationship na namagitan sa dalawa. Tanging kaibigan ang turing ni Catalina kay Nestor. Sobrang sama ng loob ng mga magulang ni Catalina dahil parang pinaikot sila sa palad ni Nestor. Itinuring nila ito na parang isang anak. Ilang beses nila itong tinanong kung nakita pa sila ng gabing iyon ni Catalina. Ngunit paulit-ulit itong tumanggi. Hindi nila alam kung paano sila umabot sa ganoong sitwasyon, gayong pawang kabutihan lamang ang ipinakita nila kay Nestor. Kung alam lamang nila di umano na masamang tao ito, ay hindi sila papayag na maging kaibigan nito ni Catalina. Ngunit na mga puntong iyon, tanggap na nila na kahit na anong pagsisisi ang kanilang gawin, ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanilang anak. Kaya't umasa na lamang sila sa batas na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Catalina. Bukod sa mga magulang ng dalaga, parang namatay din ang kalahati ng puso ni Lucia. Hindi niya matanggap na wala na ang kanyang kapatid, ang kanilang bunso na iningatan nila buong buhay. Hirap na hirap si Lucia na intindihin kung paano sila nasadlak sa ganoong sitwasyon
gayong isang mabuting tao ang kanyang kapatid. Lahat ng galaw, nararamdaman at nasa isip ni Catalina ay alam ni Lucia dahil wala silang itinatago sa isa't isa. Wala siyang matandaan na ikinuwento ang kapatid tungkol kay Nestor, patungkol sa nararamdaman nito kaya't napakalabo ng lahat. Alam niyang matalik na kaibigan ni Catalina si Nestor, ngunit hindi nito alam marahil pati na rin ang kapatid na may pagtingin pala si Nestor kay Catalina. Para kay Lucia, masahol pa ito sa hayop dahil wala itong buto na aminin ang totoong nararamdaman nito sa kapatid. Bilang tanda ng labis na pagmamahal, ipinatutuo ni Lucia ang pangalan ni Catalina sa kanyang braso. At dumating na nga ang punto na kailangan na nilang magpaalam kay Catalina. Nagdesisyon ang pamilya na ipakrimate ang katawan ng dalaga. Isinabog ang mga abo ng dalaga sa isa nilang property kung saan palaging pinakamasaya si Catalina. Matapos ang libing, nagdesisyon ang pamilya na oras na upang harapin nila ang katotohanan. Simula ng puntong iyon, wala silang ibang hiling, kundi mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanilang kaanak. Nagluksa din ang buong eskwelahan kung saan nag-aaral si Catalina. Para alalahanin ang buhay ng dalaga, nagtalaga sila ng isang upuan para dito at pinuno nila ito ng mga bulaklak na kulay ube na paborito ng dalaga. Naglagay din sila ng sign sa upuan na may nakasulat na Kata should be here. Base sa analysis ng korte, nagkaroon ng obsesyon si Nestor kay Catalina. Dahil sa mga konkretong ebidensya pati na rin kompesyon ni Nestor, nadagdagan pa ang kasong isinampa laban sa binata. Kabilang narito ang aggravated homicide due to premeditation and gender-based violence, officially classifying the case as femicide. Dahil dito, nahaharap si Nestor sa posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi naman nagpatinag ang kampo ni Nestor. Iginiit nila sa korte na walang kasalanan ang kanilang kliyente. Nag-request din sila na ma-nullify ang unang kompesyon ng binata. Hindi di umano iyon valid dahil walang kasamang abogado si Nestor nang kausapin ito ng mga pulis. Habang nasa kulungan naman ng binata, nakatanggap ito ng ilang pagbabanta mula sa iba pang mga inmates. Dahil dito, kinailangan siyang i-transfer sa mas safe na parte ng kulungan. Sinuhestyon ng korte na sumailalim ito sa psychiatric evaluation, ngunit tinanggihan ito ni Nestor. Habang gumugulong naman ang investigasyon, lumutang ang isang kaklase ni Nestor mula sa Don Bosco Religious School. Tinawag niya si Nestor na isang stalker. Ayon sa dating kaklase, may pagkabastos ito at basag ulo. Palagi itong may komentong masama sa mga kaklase nilang matataba at mga kaklase nilang sa tingin nito ay hindi kagandahan. Sinubukan di umano nilang magsumbong sa kanilang mga guro, ngunit sa kasamaang palad ay wala namang nakinig sa kanila. Hanggang sumapit ang August 2, 2024, dumating si Nestor sa korte. Nakaposas ito, naka-t-shirt at nakaitim na pantalon. Sa harap ng korte, inamin ni Nestor ang kanyang pagkakasala at humingi ito ng paumanhin sa lahat ng kanyang nasaktan. Inamin niya na sinira niya hindi lamang ang buhay ng pamilya ni Catalina, ngunit buhay din ng mga taong malalapit sa dalaga. Hanggang sa kasalukuyan ay gumugulong pa din ang kasong ito. Naghihintay pa rin si Nestor ng sintensya, ngunit katulad ng nabanggit kanina, nahaharap ito sa habang buhay na pagkakakulong. Sa panahon ngayon, napakahirap na din talagang magtiwala. Yung mga taong akala mo ay matitino, sila pa talaga mismo ang gagawa ng masama. Naway magsilbi po itong aral sa ating lahat. Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong dumadating sa ating buhay. Dahil ang totoo ay hindi lahat ng tao ay pwede nating maging kaibigan. Palagi ding magdasal dahil tanging nasa itaas lamang ang siyang makapagliligtas sa atin. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.